Ang driver ng coaching ng Araro sa Maynila noong isang linggo, sangkot din pala sa ilang insidente ng pamamaril. Sa Cavite, ang ina ng tinutugis na suspect umapila sa anak na sumuko na. Narito po ang aking report. Bago ito, nasangkot na pala ang driver na iyan sa insidenteng ito. Ito at ito. Ako sana sumuko. Kaso, I try na po talaga. Yes, ma'am. Nakakonta ko po siya, pero I try po talaga, ayaw niya. Mismong inayan ng sangkot na driver na si Frankie Mark Tolentino Serrano. Siya ang driver ng kotse na nag-viral ng pagbabatuhin matapos makasagasa ng ilang tao at sasakyan sa Maynila noong isang linggo. Ilang araw na raw hindi umuwi sa kanilang bahay ang anak matapos mabalita sa TV ang nangyari. Siyempre masakit. Aha. Sobra, dahil hindi ako makapaniwala, dahil 20 years old lang po ako. At sunod-sunod na lumabas ang iba pang kinasangkutan niya bukod sa nahulikam na insidente. A 7 ng Mayo, nasangkot sa traffic accident si Serrano sa area ng Malagasang sa Imus, Cavite, kung saan may nakasagian siyang truck. Sa kuha ng CCTV, kalmado pa si Serrano habang kinakausap ang driver at pahinante ng truck. Pero maya-maya, sumakay siya sa kotse, bumuelta at ilang saglit pa. Pinutukan ng ilang beses ang driver at pahinante. Hindi tinamaan ng driver pero ang pahinante may tama sa binti. Parang hindi siya iniintindi ng mga kausap niya. Kaya nga nung ano niya, sabi ng isang witness, ayaw niyo kung ano, hindi niyo pala ako kilala. Sabi namaril na siya doon. 5 araw bago niyan, namaril din si Serrano sa isa namang gasolinahan sa Anabu 2 sa Imus pa rin. Ayaw magbayad ng pinagpakarga, tapos nung nag-imbestiga kami, the same plate number yung nasabi ng witness natin na katugma rin naman doon sa namaril doon sa Malagasang. Sa parehong insidente, ang gamit na sasakyan ni Serrano ay ang ninakaw umano mula sa Grab driver na si Lawrence Fajardo na hanggang ngayon ay missing pa rin. April 27, nireport na missing si Fajardo at ang kanyang sasakyan. Talagang ito notorious eh. Palagay ko dito malaking grupo to. So, karnaper to. Karnaper ang mga niya. Then at the same time, ang mabigat doon, yung mga driver talagang nilulubog na eh. Talagang matindi tong lakad nitong tao na to. Nakuha din si Serrano ng video noong araw na sinita siya ng isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa bodycam video ng enforcer, kitang-kita ang mukha ni Serrano habang nakikipag-usap sa enforcer, pati ang kanyang pagsibat. Matapos sitahin. Ito ang traffic violation na tinakasan niya bago siya nakabangga ng ilang sasakyan at tao sa Nagtahan Interchange. Dahilan para pagbabatuhin siya ng mga residente roon. Sa ngayon, tuloy ang manhunt kay Serrano